ang haste na bawal ang baril. Sa sandaling iyon, dumating si Claire kasama ang dalawang pulis. Nagpanik ang iba at nagtago habang si Josh ang humarap sa pinto. Ipinaalam ni Claire kay Josh na ibabasura na ng hukom ang kaso sa susunod na linggo sa pagdinig at nais ni Arthur na magsampa ng kaso laban kay Josh dahil sa Ferrari. Gayunpaman, babawiin ni Arthur ang lahat kung hihingi ng tawad si Josh. Ilang minuto lang, humihingi na ng tawad si Josh kay Arthur sa penthouse. Tinanggap ni Arthur ang paghingi ng tawad at mayabang na nagkwento tungkol sa mga galaw sa chess na parang ipinapahiwatig na siya ang nanalo. Pagkatapos, sinakay ni Claire si Josh at sinorpresa siya sa pamamagitan ng video ng paninira niya sa kotse na iligal niyang nakuha upang tulungan siya. Inaya ni Josh si Claire na lumabas sa Sabado at pumayag ito. Pagpasok ni Josh sa kanyang bahay, pinagalitan siya ng iba dahil nakikipag-date siya sa isang EV agent habang balak nilang gumawa ng krimen. Ipinaalam din ni Slide na hindi niya alam kung paano buksan ang modernong safe ni Arthur, kaya kakailanganin nila ng eksperto. Tinawagan ni Josh si Odessa, isang kasambahay na nagtatrabaho sa tower. Ang ama ni Odessa ay isang locksmith, kaya may alam siya sa mga teknik. Ipinakita nila sa kanya ang safe at kinumpirma niyang kaya niya itong buksan, ngunit abutin siya ng 15 minuto. Naintriga si Slide, kaya tinuruan siya ni Odessa kung paano ito gawin. Kinabukasan, minamasdan ni na Josh at Fitzu ang tower nang mas matagal at nakita nilang pumasok si Charlie. Hinintay ni Josh na lumabas ito upang harapin siya, at ibinunyag ni Charlie na inalok siya ni Simon ng posisyon bilang building manager. Hindi na raw siya tutulong sa kanyang mga kaibigan at binalaan si Josh na huwag ituloy ang haste dahil tatawag siya ng pulis. Samantala, ipinatawag si Claire sa penthouse at nalaman niyang inilipat ang petsa ng pagdinig sa Thanksgiving. Nagpasya rin si Arthur na magsampa ng kaso laban kay Josh pagkatapos ng hearing. Habang papalabas, tinawagan ni Claire si Josh at sinabi sa kanyang aarestuhin siya bago matapos ang weekend. Sa halip na matakot, natuwa si Josh dahil ito mismo ang plano niya mula pa sa simula. Dumating ang malaking araw at isinara ang mga kalsada dahil sa parada, habang si Lester ay muling nagtatrabaho. Inilabas ni na Claire at ng mga ahente si Arthur upang dalhin sa kanyang pagdinig at ipinaalam ni Odessa kay Josh na totoo nga, wala na sila roon. Samantala, nakita ni Enrique ang asawa ni Charlie sa subway at ninakaw ang kanyang cellphone mula sa bag na dinala niya kay Josh. Nag-aalala ang grupo dahil hindi pa nagpapakita si Slide, ngunit biglang nakita ni Josh na suot nito ang kanyang suit at papasok sa tower. Napagtanto niya na hiniling ni Slide kay Odessa na turuan siya kung paano buksan ang safe para nakawin ang pera para sa sarili niya, ngunit nagpasya pa rin si Josh na ituloy ang plano. Gamit ang cellphone ng kapatid ni Charlie, nagpadala si Josh ng mensahe kay Charlie na nagsasabing manganganak na ang kanyang asawa, kaya agad na umalis si Charlie sa tower. Nakakita ang mga security guard ng isang Playboy magazine na may mga larawan ng isa sa kanilang mga tenant, kaya na-distract sila sa pagtingin dito. Nagkunwari naman si Odessa na kaarawan ng isang katrabaho at nagdala ng cake sa lobby, dahilan para magsimulang kumanta ang lahat ng key happy birthday. Habang lumalabas ang karamihan ng staff para manood ng mga lobo, madaling nakapasok sina Josh, Enrique at Fitzu. Samantala, nagkunwari si Slide na empleyado ng bangko at hiniling kay Simon na papasukin siya sa dating apartment ni Fitzu. Sinubukan ng grupo ni Josh na maabutan ang elevator habang inaabala ni Odessa ang lahat, ngunit nauna sina Simon at Slide. Dahil dito, napilitan ang tatlo na dumaan sa hagdan. Sa apartment ni Fitzu, humingi si Slide ng tour at nang pumasok si Simon sa closet, ikinulong siya ni Slide doon. Binuksan din niya ang radyo upang walang makarinig sa mga sigaw ni Simon para humingi ng tulong. Habang ginagamit ni Slide ang elevator, nilagyan ni Odessa ng pampatulog ang isang hiwa ng cake at pumunta sa penthouse. Inalok niya ang cake sa gwardiya ng EV, ngunit tinanggihan ito dahil may allergy siya sa chocolate. Mabilis na nag-improvise si Odessa at hinampas ang lalaki gamit ang kanyang maid cart upang patumbahin ito. Kalaunan, nakarating ang tatlo sa machine room at pinatay ang elevator. Nakatakas si Slide sa pamamagitan ng pag-akyat sa hatch sa kisam at nagsimulang umakyat sa elevator shaft. Umakyat naman sa hagdan ang grupo ni Josh patungong penthouse at kinuha ang mga kailangang gamit mula sa cart ni Odessa. Nang maisuot na nila ang kanilang mga maskara,
pumasok sila sa apartment at tinakpan ang lahat ng kamera ng mga sticker. Pagkatapos, tinusok nila ang pader hanggang makahanap ng bahaging hungkag at binasag ito gamit ang mga martilyo upang mabunyag ang safe. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Slide at tinutukan sila ng baril, ngunit tumanggi si Josh na gumalaw. Biglang lumitaw si Odessa sa likuran ni Slide na may hawak ding sariling sandata at napilitan si Slide na ihulog ang kanyang baril na agad namang dinampot ni Fitzhugh. Habang sinisimula ni Odessa na buksan ang safe, bumalik si Charlie sa tower at naghinala sa peking text na natanggap ng kanyang asawa. Sinuri niya ang mga security camera at nakita ang walang malay na gwardiya ng na inakala niyang natutulog lamang. Sa courthouse, natuklasan ni Claire at Arthur na walang pasok ang korte dahil holiday, ibig sabihin may nagpadala sa kanila ng peking mga dokumento. Sinubukan nilang bumalik sa tower ngunit sarado ang lahat ng kalsada. Sa penthouse, tuluyan nang nabuksan ni Odessa ang safe, ngunit nadiskubre nilang wala itong laman. Sinubukan ni Slide na mabawi ang kanyang baril at sa gitna ng agawan ay aksidente itong pumutok, tinamaan ang kotse. Tiningnan ni Josh ang butas ng bala at may napansin siya. Gumamit siya ng crowbar upang kalmutin pa ang pintura at nakumpirmang ang buong kotse ay gawa pala sa ginto. Kinuwenta ni Fitzhugh at napag-alamang nagkakahalaga ang sasakyan ng 45 milyon. Gusto itong nakawin ni Josh, kaya agad siyang nakaisip ng bagong plano. Nagmadaling umakyat si Enrique sa rooftop at ibinaba ang maintenance crane. Inalis ni na Josh at Slide ang salamin ng bintana ng penthouse at itinulak ang kotse papunta sa gilid. Matapos ikabit ang crane sa kotse, hinila ito ni Enrique palabas at dahan-dahang ibinaba ng ilang palapag patungo sa dating apartment ni Fitzhugh. Ngunit nanigas sa takot si Fitzhugh at hindi niya magawang hawakan ang kotse. Gusto siyang tulungan ni na Josh at Slide, ngunit sa sandaling iyon ay nagising ang gwardiya at paulit-ulit na sinusubukang buksan ang nakasarang pinto. Napagpasyahan nilang bumaba na lamang gamit ang lubid ng crane. Nang kumalma si Fitzhugh, humawak siya sa lubid para sa kaligtasan at sumungaw sa bintana upang abutin ang kotse. Sa kasamaang palad, tinulak ng malakas na hangin ang kotse at nahila palabas si Fitzhugh, kaya nakabitin na lamang siya sa ere. Sinubukan niyang abutin muli ang lubid, ngunit matapos ang ilang ulit ay nadulas siya at nahulog. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Charlie sa tamang oras at naibalik siya sa loob. Sa wakas, nakapasok sina Josh at Slide sa kotse na mapanganib na umiindayo. Magkasamang hinawakan ni na Charlie at Fitzhugh ang kawit at nagawang ikabit ito sa sasakyan. Sabay nilang hinila habang pinakawalan ni Enrique ang crane, kaya matagumpay na naipasok ang kotse sa apartment. Pagkatapos nito, pinagalitan ni Charlie si Josh dahil sinira raw nito ang kanyang buhay, ngunit pumayag din siyang tumulong nang malaman niyang ginto ang kotse. Nag-isip ang grupo kung paano nila ipapasok ang sasakyan sa elevator, ngunit may mas magandang ideya si Charlie. Pinagana ni Enrique ang elevator at muli itong pinahinto mismo sa ilalim ng penthouse floor. Habang hinahanap ni Josh ang susi ng kotse, nakakita siya ng isang notebook na naglalaman ng lahat ng detalye ng mga iligal na negosyo ni Arthur. Sa sandaling iyon, may isang tenant na lumabas ng kanyang apartment upang humingi ng tulong para sa kanyang aso. Kinuha ni Charlie ang tuta para lamang makauwi na ang babae. Habang sa wakas ay nakahanap ng alternatibong daan ang driver ni Claire papunta sa tower, itinulak naman ng mga lalaki ang kotse sa ibabaw ng elevator na biglang nagsimulang bumaba. Tumalo ng aso at kinailangang saluhin ni Josh. Binalaan ni Enrique ang kanyang mga kaibigan na na-override na siya ng security. Sa lobby, sumakay sina Arthur at ang mga ahente sa elevator na muling nagsimulang umakyat. Nakakarinig si Claire ng tahol ng aso, ngunit hindi niya ito pinansin. May rehas na humaharang sa itaas ng elevator shaft at bumangga rito ang kotse, ngunit sa kabutihang palad ay huminto mismo roon ang elevator. Pagkababa ni na Arthur at ng mga ahente, tinawagan ni Josh si Lester at sinabihan siyang kunin ang ninakaw na truck ni Slide at iparada ito paatras sa tapat ng elevator. Sa penthouse, nakita ni Claire ang lantad na safe at itinuro na hindi ito inireport ni Arthur, isang paglabag sa kanyang parol, kaya agad siyang isinailalim sa kustodya. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-lockdown ang buong gusali. Nang suriin ng mga ahente ang mga security camera, nakita nila si Lester sa truck at napagtantong ninakaw ng mga empleyado ang Ferrari.
Sarado ang garage shutter, ngunit diretso itong binangga ni Lester para makatakas. Hinabol siya ng EVA, kaya nagkagulo ang mga tao sa parada at nagkanya-kanyang iwas upang hindi masagasaan. Pinatakbo ni Lester ang truck ng buong bilis at lumiko sa unang bukas na kalsadang nakita niya, ngunit nadatnan niya itong barado ng mga police car. Binuksan ng EVA ang truck at nadiskobring wala itong laman, kaya napagtanto ni Claire na pandilin lang lamang iyon. Sinabi ni Lester na hindi niya alam ang ibig sabihin ni Claire, ninakaw lang daw niya ang truck dahil muli niyang binalak saktan ang sarili. Di naglaon, natunton at inaresto ng EVA ang bawat miyembro ng grupo habang nagpapanggap silang abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pinusasa ni Claire si Josh na nagsabing totoo ang kanilang dinner reservation. Sa police truck, tinanong ni Arthur kung nasaan ang kanyang kotse at tinakot ang grupo ng maraming taong pagkakakulong. Hindi natakot si Josh at ibinunyag na nasa kanya ang notebook. Nang subukang bilhin iyon ni Arthur, pinaalalahanan siya ni Enrique na hindi sila tumatanggap ng tip. Samantala, patuloy pa ring sumisigaw si Simon sa loob ng closet. Sa headquarters ng FBI, sinubukan ni Claire na interogahin si Josh, ngunit naputol ito nang dumating si Lovenko at ianunsyong pumasa na siya sa bar at siya na ang magiging abogado ng buong grupo. Ipinakita niya sa mga ahente ang notebook at pumayag na ibigay ito kapalit ng pagpapalaya sa team. Sumang-ayon ang mga ahente na palayain ang lahat maliban kay Josh, na tatanggap lamang ng 2 taon bilang first-time offender. Tinanggap ni Josh ang kasunduan at naging ligtas ang kanyang mga kaibigan. Di nagtagal, ibinalita ng lahat ng media na may bagong ebidensyang nagpapatunay na nagkasala si Arthur. Bumalik ang grupo sa tower at ibinunyag na itinago nila ang kotse sa rooftop pool. Habang ipinapadala si Arthur sa bilangguan, nasa ospital naman si Charlie, kasama ang kanyang bagong silang na sanggol. Pagkaraan ng ilang panahon, nakatanggap ang lahat ng empleyado ng tower ng isang pakete na may piraso ng ginto mula sa kotse. Sa kulungan, napangiti si Josh sa kanyang tagumpay. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa kayo ng mas maraming video na tulad nito. Salamat sa panonood!